Mas lalong tumibay ang paniniwala ng mga boxing expert pati na rin ng mga boxing fans na si The Monster Naoya Inoue na talaga, walang duda, ang pound for pound king. Ito ay matapos kamuntik-muntikang matalo ang former pound for pound king na si Alexander Usyk sa kanyang huli naging laban kay Rico Verhoeven, isang kickboxer na 2 beses pa lamang lumaban sa professional boxing. Banat nga po ng pamosong boxing trainer na si Robert Garcia, paano ka magiging pound for pound king o number 1 pound for pound sa buong mundo? Tapos ia-outbox ka lang ng isang kickboxer na mayroon lamang 1 professional fight, 5 taon na ang nakalipas. How can you be pound for pound number 1 fighter in the world? Pound for pound number 1 fighter in the world? And at Second pro fight. to the Yep. 10th fight, Oh. the 10th round, you have a draw with a guy that only has 1 pro fight 5 years ago That can't fight. That- Yeah, I know. It looked very goofy. that couldn't fight. Banat naman ng pamosong boxing insider na si Don Rafael kaya't hindi na siya sang-ayon na maging number 1 pound for pound si Usyk. When you're life and death with a 1-0 kickboxer, you are not pound for pound number 1. It is always fluid and depends greatly on every performance. May mga nabasa pa nga akong comments mga amigos na kamuntik-muntikan daw pong ipahiya ni Usyk ang boxing kung natuluyan siyang matalo ng isang kickboxer. Marami rin mga boxing fans ang bumaba ang tingin kay Usyk na dating tinitingala siya bilang kalibel nila Muhammad Ali. Pero ngayon mukhang nagkamali nga daw po sila. Dahil din sa naging resulta ng laban ni Usyk kay Rico Verhoeven, dumausdos din pababa ang kanyang pound for pound rankings sa WBN. From number 2 bumagsak sa number 6 si Usyk. Ganon kalaki ang naging impact ng kanyang performance na kahit panalo ay talo sa mata ng mga tao. Sa kabilang banda, naniniwala rin si kamahalang Turki Al Sheikh na bad stoppage ang nangyari sa laban ni Usyk at Verhoeven. Anya deserve ni Rico na bigyan ng tsansang ipagpatuloy ang laban hanggang 12 rounds dahil sa ganda ng naipakita nito. Sa katunayan, nakalalamang nga daw po sa scorecard ni Turki itong si Verhoeven ng 3 rounds bago nangyari ang stoppage. Ayon kay Turki, nasa kamay na ngayon ni Usyk ang pagpapasya kung itutuloy ba niya ang laban kay Agit Kabayel, ang WBC interim heavyweight champion na may kartadang 27-0 with 19 knockouts. Matagal-tagal na rin daw ang paghintay ni Kabayel kay Usyk at plano raw pong ganapin nila Turki ang laban ni Usyk at Kabayel sa stadium sa Germany. At pagkatapos ng laban na ito, gusto raw niya ikasa ang rematch ni Usyk at Rico Verhoeven. At hindi lang yon, nais rin daw pong bigyan ni kamahalang Turki Al Sheikh si Rico Verhoeven ng 2 pang laban. Samantala sa iba pang balita, finally Gervonta Tank Davis inutusan na ng WBA na labanan ng kanyang mandatory challenger na si Floyd Kid Austin Schofield. Ayon sa WBA, kung nais daw po ni Tank na manatiling WBA lightweight world champion, kailangan niyang labanan si Schofield. Heto po't basahin natin yung mismong report. The sanctioning body has officially ordered the Baltimore native to face Schofield, the number 1 contender in a mandatory contest. Both sides were informed Saturday of the WBA's decision. They have until June 22 to come to one agreement. If one can't be made, a first bid will be called. Pero maging ang ama ni Floyd Schofield na si Schofield Sr. ay duda na papalag itong si Gervonta Tank Davis sa kanyang anak. Dahil 11 months na nga daw pong mandatory itong si Kid Austin kay Tank, pero kinailangan pa raw po nila Floyd Sr. na tumawag ng abogado at i-enforce ang kanilang karapatan para utusan ng WBA si Tank na labanan si Schofield Jr. I think Tank said it out of his own mouth that he would never get in the ring with Kid. He said it out of his own mouth. Kid been his mandatory for 11 months. It's like, so if Tank, bringing Roach up to fight him and everybody else, but won't fight his mandatory to the point I got to get lawyers to get on top of it, I don't think Tank want to get in the ring with Kid. Sa hinang baraha, patunayan mo sa akin